Hi classmates! Welcome to another Excel Made Easy tutorial. So for today's video, pag-aaralan natin ay ang SUMIF function. So para saan ba ang SUMIF function? So simple lang classmates, ginagamit to kapag meron tayong gustong i-add na mga list ng amounts depende sa given criteria natin. Then, yung syntax ng SUMIF ay ganito. Equals, SUMIF yung pangalan ng function. Open parenthesis, range. Range, ito yung list ng values na kung saan makikita yung criteria mo. Then, criteria, ito yung mga gusto mong kuwanan ng total. Then, yung sum range, yun yung column kung saan makikita yung mga values na gusto mong itotal. So, para mas ma-visualize natin siya at mas maintindihan, let's take this example. So, halimbawa, gusto nating malaman magkano yung total ng lahat ng approve na credit amount, magkano yung total ng credit amount na under review pa yung status, at magkano naman yung total ng lahat ng reject. So, dito natin ma-apply yung SUMIF na function. So, paano natin siya gagawin? Equals, SUMIF, pangalan ng function, then open parenthesis, range, ito nga yung column kung saan mo makikita yung criteria mo. So, since yung mga gusto nating kuwanan ng summary ng lahat ng total ng credit amount is nakadepende dun sa status. So, yung range natin ay yung status column. So, ilock lang natin yung range natin para kapag kinapin natin mamaya yung formula, dun sa pababa, hindi magmo-move yung range natin. So, ang tawag dyan ulit ay absolute referencing. Comma, then, specify natin yung criteria natin. Yung criteria natin is ito, yung approve. So, dito, hindi natin kailangang ilock yung cell reference natin. Kasi, since ikakopy nga natin yung formula pababa, gusto natin mag-move yung criteria natin pababa automatically. Yan. Tapos, comma, then yung sum range natin, yun yung column na gusto nating i-total. So, which is yung credit amount na column. So, same thing dun sa natin, sa range natin, ilalak natin siya. Close parenthesis, then hit enter. So, ayusin lang natin yung format. Yan. Ginawa natin siyang accounting format. So, yan. Tapos, pwede na natin i-copy yung formula ng SUMIF pababa dun sa under review na status at saka rejected para hindi na natin ulitin yung pag-construct ng formula. Tapos, ayan. Control-Alt-V lang para palabasin yung paste special window. Then, tapos, hit natin yung V para yung F para ang i-copy niya yung formulas. Just click OK lang. Yan. Tapos, lawakan lang natin to. Yan. Para malaman natin kung tama ba yung control check lang. I-total natin to. So, 205. So, dapat bangga siya sa total ng lahat ng credit amount. Kunin naman natin yung total ng lahat ng credit amount. So, ayan. Bangga naman siya. Yan. So, there's also one way paano natin mabilis siyang masasummarize. And yun yung SUMIF. Gumagana rin siya the same way kung paano gumagana yung pivot tables. Pero, sa next, na natin yung mga tutorial natin pag-aaralan yung pivot table in extensive way. Pero, just to introduce lang sa inyo yung pivot table. Kasi nga, napag-aralan natin yung SUMIF. So, medyo same logic kasi yung nag-work sa SUMIF formula tsaka yung sa pivot table. Let's say, gawa natin ang pivot table tong range na to of table of values natin. So, Alt-NVT para sa shortcut ng pivot, create pivot table window.
Then, specify natin yung buong range. Yan. Tapos, kunin natin yung total. Kukunin natin yung summary ng per status. Lagay natin dito sa rows. Tapos, lagay natin yung since ang gusto natin kuha na ng values or summary ng values yung credit amount, so lagay natin dito sa values na field. Oh, yan. So, angat lang natin. Lipat natin dito para sakto siya. Yan. So, kung titignan natin, compare natin yung ginawa ni pivot table versus dun sa kinalculate natin gamit yung sum if formula. F2 minus natin dito para I2. So, yan. So, makikita natin, pareho lang sila ng nakuha. So, iangat natin itong sa under review para magkatapatan sila. Yan. So, ayan, makita nyo dyan, classmates, na pareho yung nakuha ni sum if at saka ni summary ni pivot table. So, yan. Just to introduce lang na yung concept ni sum if, siya din yung concept na gumagana doon behind yung pivot table. So, ayun, I hope marami kayong natutunan ngayong classmates. And hanggang sa muli natin sa nasusunod na tutorial. Bye-bye!